Kabanata 1, Mga Tinig Mula sa Dilim. Ang gulong ng eroplano ay humalik sa runway ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, nang may banayad na pagyanig, isang paalala kay Ramon Santiago na tapos na ang isang linggong pagpapahirap sa Singapore. Bilang isang kilalang real estate mogul sa Metro Manila, ang kanyang buhay ay umiikot sa mga deal, mga board meeting, at walang katapusang paglalakbay. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging nasa isip niya ay ang pag-uwi sa kanyang tahanan sa Alabang, sa kanyang marangyang mansyon, sa kanyang asawang si Celeste, at higit sa lahat, sa kanyang 9 na taong gulang na anak na si Liana. Isang itim na Rolls Royce ang naghihintay sa kanya sa labas. Ang loob nito'y may amoy ng bagong balat at kalmado sa gitna ng magulong trapiko ng Maynila. Habang binabaybay nila ang SLEX, tinanaw ni Ramon ang mga ilaw ng lungsod na nagliliwanag sa gabi. Pakiramdam niya ay sabik siyang makabalik sa init ng kanyang pamilya, sa mga yakap ni Liana at sa mga halik ni Celeste. Ilang buwan na ba mula nang huli niyang masilayan ang tunay na saya sa mga mata ng kanyang anak? Napakaluwag ng kanyang schedule, napakabigat ng kanyang trabaho. Ngunit ngayon, sa pag-uwi niya, nangako siyang babawi. Nang marating ang malaking tarangkahan ng Santiago Estate sa Alabang, bumukas ito ng tahimik. Ang sikat na mansyon, na dating puno ng ingay at tawanan, ay tila nakabalot sa isang nakakatakot na katahimikan. Walang welcoming party, walang chauffeur na naghihintay sa portico, walang house staff na tumatakbo upang dalhin ang kanyang mga bagahe. Ang tanging naroon ay ang napakatingkad na ilaw ng bakuran at ang hangin na nagpapakilos sa mga kurtina sa malalaking bintana. Isang kurot ng pag-aalala ang sumagi sa dibdib ni Ramon. Nagpreno ang kanyang chauffeur at tahimik na bumaba para buksan ang pintuan para sa kanya. Ngunit bago pa man makakilos si Ramon, isang text message ang bumungad sa kanyang telepono. Mula kay Celeste, "Mahal, nasa labas ako kasama ang mga kaibigan. Nag-dinner. Huwag mo na akong hintayin. Nakalimutan kong sabihin, pasensya na. See you tomorrow." Ang mensahe ay tila walang pakialam, halos kaswal, at nagdagdag lamang sa kanyang pagkalito. Kung wala si Celeste, nasaan si Liana? Hindi ba't dapat naroroon ang kanyang anak? Nag-isa siyang pumasok sa malaking mansyon. Ang malawak na sala, na pinalamutian ng mga sining at antik na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay tila isang museum sa gitna ng gabi. Malaki, marilag, ngunit walang buhay. Ang bawat hakbang ni Ramon ay lumikha ng isang echo na tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisa. "Liana," tawag niya, ngunit tanging ang kanyang boses lamang ang nagbalik. "Liana, Daddy's home." Umakyat siya sa ikalawang palapag, sa silid tulugan ng kanyang anak. Karaniwan, ang silid ni Liana ay puno ng mga laruan, mga kulay, at ang kanyang mga gawa ng sining. Ngunit ngayong gabi, ang silid ay madilim, ang mga kurtina ay nakasara, at ang hangin ay malamig. Hindi ito ang silid ng isang bata. Walang bakas ng buhay. Lumala ang kanyang pagkabahala. May nangyari ba? May sakit ba si Liana? Nagsimula siyang maghanap sa buong bahay. Ang kusina, ang silid kainan, ang home theater. Lahat ay walang tao. Malinis. Walang bahid ng presensya ng bata. Habang bumababa siya sa hagdan, may isang maliit na pinto sa ilalim, malapit sa storage room, na nakapukaw ng kanyang pansin. Ito ay isang pinto na bihirang gamitin, nagtatago sa anino ng hagdanan. Bakit kaya ito nakabukas ng bahagya? At bakit may mahinang ilaw na sumisikat mula sa loob? Naglakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay isang maliit na silid, malayo sa karangyaan ng iba pang bahagi ng mansyon. Malamig, madilim, at halos walang laman. Sa isang sulok, nakabaluktot, halos nagtatago sa dilim, ay ang kanyang anak na si Liana.
Hindi ito ang kanyang Liana. Ang batang nakita niya ay payat na payat. Ang kanyang mga buto ay nakalitaw sa ilalim ng balat. Ang kanyang buhok ay gusot. At ang kanyang mga mata na dati puno ng kislap ay ngayon ay nanlalaki sa takot at kaguluhan. Ang kanyang labi ay basag at ang kanyang pisngi ay may isang sariwang pasa. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang kanyang mga bisig at binti. Mayroong sariwang mga pasa at mga lumang sugat, tila mga patunay ng paulit-ulit na pananakit. Sa silid, tanging ilang lumang laruan at isang manipis na kumot ang naroon, tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Liana? Ang boses ni Ramon ay halos pabulong, hindi makapaniwala sa nakikita. Lumingon si Liana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Tila isang munting ibon na naipit sa isang hawla. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng mansyon, ang kanyang yaman, at ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang kanyang anak, ang kanyang dugong buo, ay nasa ganitong kalagayan. Paano? Bakit? Lumuhod si Ramon at marahang niyakap ang kanyang anak. Naramdaman niya ang init ng kanyang balat, ngunit pati na rin ang panginginig ng buong katawan nito. Ang amoy ng alikabok at pagpapabaya ay bumalot sa kanya. Isang matinding kurot ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili ang bumalot sa kanyang puso. Siya ay isang ama na walang silbi. Abogado, businessman, ngunit hindi niya nakita ang paghihirap ng kanyang sariling anak. Ang corporate empire na kanyang itinayo ay walang kabuluhan kung ang kanyang anak ay naghihirap sa kanyang sariling tahanan. Anak, Liana ko. Hindi niya mapigilan ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay nabiyak. May nagawa siyang mali, napakalaking pagkakamali. Kailangan niyang itama ito. Agad niyang binuhat si Liana na tila isang napakagaang balahibo. Ang batang ito ay nangangailangan ng tulong. Ngayon na. Isang mabilis na pagmamaneho patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang mga doktor at nurse ay agad na kumilos. Ginawa ang mga blood test, okda, x-ray, at iba pang pagsusuri. Lumabas ang resulta. Malnutrition, dehydration, at maraming trauma sa katawan na nagpapahiwatig ng physical abuse. Ang bawat salitang binibitawan ng doktor ay tila isang saksak sa puso ni Ramon. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Celeste. Pumasok siya sa silid ng ospital na may pekeng pag-aalala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari. "Oh Diyos ko! Anong nangyari kay Liana?" "Ramon, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Ang kanyang tinig ay matinis, halos theatrical. Lumapit siya kay Liana, ngunit hindi niya hinawakan ng bata. Sa halip ay tiningnan niya ito ng may bahagyang pandidiri. Ang bata kasi, Ramon, may mental health issues. Hindi mo ba napapansin? Minsan, sinusugatan niya ang sarili niya. Dapat natin siyang ipacheck sa psychiatrist. Hindi ito kasalanan ng sino man, Ramon. Dapat huwag tayong magpanik. Ang mga salita ni Celeste ay tila tumama sa isang pader sa isip ni Ramon. Mental health issues? Pagsusugat sa sarili? Hindi ito akma sa Liana na kilala niya, kahit pa ang Liana na distanta at malungkot sa mga huling buwan. May mali. May napakalaking mali sa sinasabi ni Celeste. Ang kanyang pag-aalala ay tila isang performance. Ngunit dahil sa gulat at pagkabalisa, hindi pa lubos na naiintindihan ni Ramon ang lalim ng kasamaan sa kanyang asawa. Habang iniinda ni Ramon ang mga salita ni Celeste, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng silid. Ito si Manang Lourdes, ang matagal ng kasambahay ng pamilya Santiago, ang babaeng nag-alaga kay Ramon noong bata pa siya, at kalaunan ay kay Liana. Ang kanyang mukha ay lukot sa paghihirap, ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa pag-iyak. Ngunit sa likod ng kanyang kalungkutan, may isang kislap ng kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata, isang tingin na tila nagsasabing, "Alam ko ang totoo."
at handa akong sabihin sa'yo. Ang kanyang pagdating ay parang isang beacon ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa isang banda, si Celeste, ang babaeng may pekeng pag-aalala. Sa kabilang banda, si Manang Lourdes, ang babaeng may mga lihim na hinanakit at isang hindi masabi na katotohanan. At sa gitna, si Ramon, ang ama na bagong gising sa bangungot, ang kanyang puso ay nababalot ng sakit at isang lumalagong pagdududa. Ang gabi ay matagal pa, at ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Kabanata 2. Ang bulong ni Manang Lourdes. Ang emergency room ng ospital ay napuno ng puting ilaw, ng amoy ng disinfectant at ng mga bulong ng pag-aalala. Si Liana, na nakahiga sa kama, ay tila mas maliit kaysa dati. Isang munting katawan na napapalibutan ng mga kable at tubo. Walang humpay ang paggalaw ng mga nurse at doktor. Bawat isa ay may seryosong mukha habang sinusuri ang bawat chart na may monitor. Kinumpirma ng mga doktor ang matinding malnutrition at dehydration, kasama ang maraming pasa at galos na sariwa at luma. Malinaw na ebidensya ng paulit-ulit na physical trauma. Ang mga salitang ito ay tila paulit-ulit na martilyo sa ulo ni Ramon. Bawat isa ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo bilang isang ama. Gusto kong malaman ang lahat, mahinang sabi ni Ramon sa punong doktor. Ang kanyang boses ay tila nagbago mula sa karaniwan nitong pagiging malakas at makapangyarihan. Gusto kong imbestigahan ninyo ito ng husto. Anumang kinakailangan, huwag kayong mag-atubili. Ngunit sa tabi niya, si Celeste ay patuloy sa kanyang performance. Huwag niyo nang masyadong palakihin, doktora, sabi niya sa pediatrician na may ngiting pilit. Ang totoo, matagal nang may anorexia nervosa. Si Liana, minsan, sinusugatan niya ang sarili. Alam niyo na, mental health issues sa mga bata ngayon. Maraming stress. Nako, Ramon, sinabi ko na sa'yo noon pa, dapat nating ipatingin si Liana sa psychiatrist. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa braso ni Ramon, isang kilos na puno ng huwad na pag-aalala. Huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Huwag nating guluhin ang pangalan ng pamilya Ramon. Alam mo naman ang mga tao ngayon, mabilis humusga. Ang bawat salita ni Celeste ay parang lason na unti-unting lumalatay sa pag-iisip ni Ramon. Anorexia? Self-harm? Hindi niya nakita ang mga ito kay Liana. Ang kanyang anak ay malungkot. Oo, ngunit hindi niya kailanman inisip na may malalim na sakit sa pag-iisip ang bata, lalo na sa paraan na inilalarawan ni Celeste. Na tila sinisisi pa si Liana sa sarili nitong paghihirap. Ang kanyang pagdududa na nagsimula nang makita niya si Liana sa madilim na silid ay lumalalim ngayon, nagiging isang malamig at matalim na hinala. Ang pag-aalala ni Celeste ay tila manipis na belo na nagtatago ng isang bagay na mas masama. Sa labas ng silid ng ospital, habang nakaupo si Ramon sa naghihintay na bangko, tahimik na lumapit sa kanya si Manang Lourdes, ang matandang babae na halos buong buhay niya ay naglingkod sa pamilya Santiago, ay mayroong lukot na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, puno ng hindi masabi na kalungkutan at isang kakaibang determinasyon. Sa ilalim ng payat na balikat ni Ramon, naramdaman niya ang isang bahagyang pagtapik. Sir Ramon! Ang boses ni Manang Lourdes ay mahina, halos bulong, ngunit puno ng bigat. Masaya ako at nakauwi kayo. Si Liana, kailangan niya kayo. Tumango si Ramon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Manang, anong nangyari? Bakit hindi ninyo agad sinabi sa akin? Bakit hindi ko nakita? Ang huling mga salita ay puno ng sariling pagpuna, isang sumbat sa sarili. Nyuko ni Manang Lourdes ang kanyang ulo, tila kinahihiya ang katotohanan. Sir Ramon, sinubukan ko po. Ilang beses ko na po sanang gustong sabihin sa inyo, ngunit, yumuko siya ng bahagya tila takot. Si Ma'am Celeste po.
Nakakatakot po siya. Ang pagbanggit sa pangalan ni Celeste ay nagpatindig sa balahibo ni Ramon. Ano ang ibig mong sabihin, Manang? Si Liana po, kinukulong niya po sa silid. Kadalasan po, hindi niya pinapakain ng maayos. Ang daming gabi po, naririnig ko ang pag-iyak ni Liana, pero hindi po ako makalapit. Nakalock po ang pinto. Sabi niya po sa amin, huwag niyo siyang pakialaman. May sakit siya sa ulo, may sarili siyang mundo. Hindi ko po kayang labagin ang utos niya, Sir Ramon. Natatakot po ako na mawalan ako ng trabaho o mas malala pa, natatakot po ako para kay Liana. Ang kanyang mga salita ay tila mga panibagong saksak sa puso ni Ramon. Kinukulong, hindi pinapakain. Ang imahe ng kanyang munting Liana na nakabaluktot sa madilim na sulok ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ngayon ay may kasamang malinaw na paglalarawan ng pagpapahirap na ginawa ng sariling asawa. Mayroon po akong mga bagay, Sir Ramon. Patuloy ni Manang Lourdes. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Mga bagay po na makakatulong sa inyo na maintindihan ng lahat. Mga bagay na itinago ko po dahil alam kong darating ang araw na kailangan niyo po ito. Kinabukasan, nang bahagyang bumuti ang kalagayan ni Liana at nakauwi na sila mula sa ospital, ngunit sa isang pribadong recovery suite sa loob ng mansyon, hindi na sa madilim na silid, tahimik na lumapit si Manang Lourdes kay Ramon. Gabi na, at si Celeste ay wala pa rin sa bahay. Abala sa kanyang mga sosyal na pagtitipon. Ang katahimikan ng mansyon ay tila nagbigay ng pahintulot sa pagbubunyag ng mga lihim. Naghukay si Manang Lourdes sa isang lumang baul sa kanyang silid at inilabas ang isang kupas na kwaderno. Ito ay may takip na balat at ang mga pahina ay tila maninilaw na sa tagal. Maingat niyang inabot ito kay Ramon. Ito po, Sir Ramon, sabi niya. Ito po ang journalan ni Ma'am Maria, ang ina po ni Liana. Nanlumo si Ramon. Ang journal ni Maria, ang kanyang yumaong asawa. Hindi niya akalain na merong ganito. Hinawakan niya ang kwaderno, ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa takip. Tila nararamdaman pa rin ang presensya ni Maria. Binuksan niya ito sa ilalim ng ilaw at nagsimulang basahin. Ang bawat pahina ay tila isang bintana sa nakaraang buhay na puno ng pag-ibig at saya. Naaalala ni Maria ang unang mga ngiti ni Liana. Ang unang hakbang nito, ang unang salita. Ang bawat pangungusap ay umaapaw sa pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ang aking munting Liana, ang liwanag ng aking buhay, isang pahina ang nakasulat. Umaasa ako na lagi kang magiging masaya. May mga taong magmamahal at magpoprotekta sa iyo. Ngunit habang nagbabasa pa si Ramon, unti-unting lumitaw ang isang mas madilim na bahagi ng journal. Ilang pahina bago ang huling entry ni Maria, mayroon itong nakasulat na, "Nag-aalala ako kay Liana. Alam kong aalis na ako sa mundong ito at ang tanging hiling ko ay makahanap siya ng pagmamahal. Nagtitiwala ako kay Ramon, ngunit may kakaiba akong nararamdaman kay Celeste. Dating kaibigan ko siya, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay nagtatago siya ng isang bagay. Ang paraan niya tumingin kay Liana. Minsan, parang hindi ito pagmamahal. Sana mali ako." Ang mga huling pangungusap ay tila sumabog sa dibdib ni Ramon. Nagtago ng isang bagay, hindi pagmamahal. Ang mga hinala ni Maria ay nagpapalabas ngayon ng katotohanan na hindi niya nakita sa harap mismo ng kanyang mga mata. Si Celeste, ang kaibigan ni Maria, ang babaeng pinakasalan niya ilang taon pagkatapos mamatay si Maria, ay pinaghihinalaan na ng kanyang yumaong asawa. Isang matinding bugso ng pagsisisi ang bumalot kay Ramon. Naalala niya ang mga araw na abala siya sa kanyang trabaho, ang mga gabing late siyang umuwi. Naalala niya ang mga beses na sinusubukan ni Liana na magkwento, na humingi ng atensyon, ngunit lagi niyang sinasagot ng, "Daddy's busy, anak," o "Mamaya na lang, baby." Ang kanyang corporate empire, ang kanyang mga deal, ang kanyang kayamanan, lahat ay tila walang kabuluhan ngayon.
Nagbulag-bulagan siya. Hindi niya nakita ang paghihirap ng kanyang anak na malinaw na nakasulat sa journal ng kanyang yumaong asawa at ngayon ay kitang-kita sa payat na katawan ni Liana. Ang pag-ibig ni Maria para kay Liana na dumadaloy sa bawat salita ng journal ay nagsilbing isang tulay mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan na nagpapakita sa kanya ng lalim ng kanyang pagkakamali. Ngunit kasabay nito, ang journal ay nagbigay din sa kanya ng isang malinaw na babala. Ang mga hinala ni Maria ay hindi lamang isang hinala. Ito ay isang propesiya na natupad. Pinahid ni Ramon ang kanyang mga luha. Ang sakit ng pagsisisi ay napakalaki. Ngunit sa gitna nito, mayroong isang nagniningas na apoy ng determinasyon. Kailangan niyang itama ang lahat para kay Liana, para kay Maria, at para sa kanyang sarili upang mahanap ang kapatawaran sa kanyang mga pagkukulang. Ang journal na ito ay hindi lamang isang alaala. Ito ang unang piraso ng puzzle. Ang unang matibay na patunay na ang kanyang asawa, si Celeste, ay may itinatago at kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kabanata 3. Ang tunay na mukha at ang mga ebidensyang hindi maitatatwa. Hindi nabulag si Ramon Santiago. Ang mga salita ni Manang Lourdes, ang journal ni Maria, at ang nakakagimbal na kalagayan ni Liana ay tila nagpunit ng tabing na matagal nang nagtakip sa kanyang mga mata. Ang galit at pagsisisi ay naghalo. Ngunit sa gitna ng lahat, isang matinding determinasyon ang umigting sa kanyang puso. Ang determinasyong alamin ang buong katotohanan at ipagtanggol ang kanyang anak. Hindi na siya magiging abala sa kanyang corporate empire. Ang kanyang misyon ngayon ay para kay Liana. Kinabukasan, habang si Celeste ay abala pa rin sa pagpapakitang gilas sa ospital na parabang siya ang pinakamapag-arugang ina, tahimik na kumilos si Ramon. Una niyang tinawagan si Mang Oscar, isang pinagkakatiwalaang private investigator na matagal na niyang kakilala. Mang Oscar, sabi ni Ramon sa telepono, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng galit na hindi niya mapigilan. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Celeste Alcantara. Lahat. Pati na rin ang nangyayari sa loob ng bahay namin sa nakalipas na mga buwan. Sikretong sikreto. Nagsimula ang masusing investigasyon. Agad na bumisita si Mang Oscar sa mansyon sa Alabang na nagpanggap na isang naghahanap ng bahay na interesado sa property sa lugar, habang lihim na nag-oobserba. Samantala, si Ramon naman, na nagkunwaring may personal na issue sa bahay, ay nagsimulang suriin ang sistema ng CCTV ng mansyon. Lumabas ang katotohanan. Maraming kamera ang hindi na gumagana at ang iba naman ay sadyang inilipat ang angle upang hindi makita ang ilang bahagi ng bahay, lalo na ang silid kung saan natagpuan si Liana. Ang pagtuklas na ito ay nagpatunay lamang sa kanyang hinala. May sadyang tinatago si Celeste. Hindi na lamang siya umasa sa mga kamera. Isang gabi, habang si Celeste ay muling wala, lumapit si Ramon sa iba pang mga house staff. Si Aling Nena, ang kusinera, si Kuya Ben, ang driver, at si Mang Pedring, ang hardinero. Gusto kong malaman ang totoo, sabi ni Ramon sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ano man ang sasabihin ninyo, ipapangako ko, walang makakaalam. Aalagaan ko kayo. Poprotektahan ko kayo. Ngunit kailangan ni Liana ng katarungan. Sa simula, nag-aalangan sila. Ang takot kay Celeste ay malalim. Ngunit sa ilalim ng pagtitiyak at proteksyon ni Ramon, unti-unti silang nagsimulang magsalita. Sir Ramon, nakita ko po minsan si Ma'am Celeste, tinapon ang pagkain ni Liana sa basurahan. Mahinang sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Sabi niya, hindi ka karapat-dapat kumain, Liana. Wala kang kwenta. Ikinuwento ni Kuya Ben kung paano niya minsan nakita si Celeste na humahampas ng libro sa likod ni Liana dahil lamang sa hindi nito agad nasunod ang utos. Hindi ko po masikmura, Sir Ramon, pero wala po akong magawa.
Kapag po sinubukan naming tulungan si Liana, sisigawan kami ni Ma'am Celeste at babantaan kaming tanggalin sa trabaho. Masakit po makita ang bata. Si Mang Pedring naman, na madalas nasa labas, ay nagsabi, "Sir Ramon, naririnig ko po ang mga iyak ni Liana mula sa munting silid na yon. Isang araw, sinubukan ko pong silipin. Nakita ko po si Liana, nakahiga sa sahig, may hawak na manipis na kumot. Napakalamig po sa loob. Para po siyang nasa piitan. Bawat salaysay ay nagdagdag ng isang piraso sa malagim na larawan. Ang Liana na alam niya ay unti-unting napapalitan ng isang batang-bata na pinahirapan, ginutom, at kinulong sa kanyang sariling tahanan. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat detalye, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas lalong tumitibay. Isang gabi, muling wala si Celeste, nakasama umano ang kanyang mga kaibigan. Ito ang pagkakataon. Kumatok si Ramon sa silid ni Manang Lourdes. Ang matandang babae na tila naghihintay sa kanya ay binuksan ng pinto. "Sir Ramon," bulong niya, "handa na po ako." Lumabas si Manang Lourdes mula sa kanyang lumang baul, hindi lang ang journal ni Maria, kundi isang koleksyon ng mga bagay na maingat niyang itinago sa loob ng maraming buwan. Ito ay tila isang baul ng mga lihim, puno ng sakit at katotohanan. Una niyang inilabas ang isang makapal na folder ng mga dokumento. "Ito po, Sir Ramon," sabi niya, "mga medical certificate ang kakisorna psychological evaluation ni Liana. Pero hindi po ito totoo." Bumungad kay Ramon ang mga dokumento na nagdedeklara kay Liana na may malubhang sakit sa pag-iisip, kakulangan sa kapasidad na gumawa ng desisyon, at iba pang mga diagnosis na nagpapahiwatig na siya ay hindi competent upang magmana ng ari-arian. Ang lahat ay nakasulat na may medical jargon at nakatatak na may mga pangalan ng doktor at klinik na hindi niya kilala. Ginawa po ito ni Ma'am Celeste para hindi na po si Liana ang magmamana ng inyong kayamanan. Paliwanag ni Manang Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Gusto niya po na si Liana ay ideklarang baliw para maialis sa kanya ang lahat. Ang plano ni Celeste ay malamig, kalkulado, at puno ng kasamaan. Ang mga papeles ay tila mga saksak sa puso ni Ramon na nagpapakita ng tunay na lalim ng pagtataksil ng kanyang asawa. Pagkatapos ng mga dokumento, inilabas ni Manang Lourdes ang isang lumang cellphone. "Ito po," sabi niya, "ang pinakatago ko." Inabot niya ito kay Ramon. "Palihim ko po itong ginamit upang kunan ng video si Ma'am Celeste." Pinindot ni Ramon ang play. Ang video ay malabo, magalaw, at tila kinunan mula sa isang nakatagong lugar, marahil sa likod ng pinto o sa isang siwang sa dingding. Ngunit ang imahe ay malinaw. Si Celeste, na may matinding galit sa mukha, ay sumisigaw kay Liana. "Wala kang silbi, palamunin ka, sana hindi ka na lang pinanganak." Sa isang clip, makikita si Celeste na binabato ng laruan si Liana. Sa isa pa, pinagmamasdan niya si Liana na kumakain ng natirang kanin sa sahig, habang si Celeste ay nakangisi na tila nasisiyahan sa paghihirap ng bata. Ang huling clip ay ang pinakanakakagimbal. Makikita si Celeste na sinasaktan si Liana. Isang malakas na sampal sa pisngi ng bata na agad na napaluhod, umiiyak ng walang tunog. Nahulog ang telepono sa kamay ni Ramon. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang mga clip na yon ay hindi lamang ebidensya. Ito ay patunay ng isang bangungot na pinagdadaanan ng kanyang anak na ginawa ng babaeng kanyang pinakasalan. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Sinasakal siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding puot. "Mayroon pa po, Sir Ramon," sabi ni Manang Lourdes, na tila naintindihan ang kanyang pagkabigla. "Si Aling Nena, si Kuya Ben, at si Mang Pedring. Handa po silang magbigay ng testimony. Nakausap ko na po sila ng palihim. Handa po silang magpatotoo sa lahat ng nakita at narinig nila sa ilalim po ng inyong proteksyon.
Ang mga ebidensyang ito, ang journal ni Maria, ang mga pekeng dokumento, ang mga video, at ang mga saksing handang magsalita, ay sapat na. Sapat na para sirain ang buhay ni Celeste. At higit sa lahat, sapat na para bigyan ng katarungan si Liana. Isang araw pagkatapos ng pagkabunyag ng mga ebidensya, dumating si Celeste sa mansyon. Ang kanyang ngiti ay nakakainis. At tila wala siyang kamalay-malay sa bagyong naghihintay sa kanya. Ngunit nang makita niya si Ramon na nakaupo sa sala, na may malamig na tingin, alam niyang may mali. "Mahal, anong problema?" sabi ni Celeste na lumapit at akmang hahalik kay Ramon. Ngunit umurong si Ramon. "May problema tayo, Celeste," malamig na sabi ni Ramon at inihagis sa mesa ang mga dokumento at ang telepono ni Manang Lourdes. "Explain this." Ang pekeng pag-aalala ni Celeste ay agad na naglaho. Nakita niya ang mga dokumento at ang video. Nagbago ang kanyang mukha, naging matigas at puno ng poot. "Nasaan mo nakuha yan? Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang ni Manang Lourdes. Gusto niya akong sirain." "Don't you dare blame Manang Lourdes," sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malaking sala. "Siya ang tunay na nagmamalasakit kay Liana. Ikaw? Ikaw ang halimaw. Ikaw ang sumira sa buhay ng anak ko. Si Liana, siya ang may problema." Hiyaw ni Celeste. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "May sakit siya sa ulo. Hindi mo lang nakikita. At ang mga papeles na yan, para iyan sa kabutihan ng pamilya. Hindi mo ba naiintindihan? Para hindi masayang ang mana. Masisira ang pangalan natin kung malalaman ng mga tao ang tungkol sa sakit niya." Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Walang pagmamahal, walang awa, puro kasakiman. "At ikaw, Ramon," patuloy ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Matagal nang nakatingin ang mga tao sa atin. Ayaw mo ba na maging tahimik ang lahat? Sasabihin ko na pinipilit mo lang ang bata na magsinungaling. Walang maniniwala sa'yo." Ngunit si Ramon ay hindi natakot. "May sapat na akong ebidensya, Celeste. At hindi ko hahayaang saktan mo pa si Liana. Tapos na ang lahat." Ang huling barahan ni Celeste ay ang pagbabanta. "Huwag kang mangahas, Ramon. Tandaan mo, makakalabas ako. At kapag nakalabas ako, hinding-hindi na makakakita ng sikat ng araw ang anak mo." Ang banta na yon ay tila huling patak ng lason. Walang hihigit sa pagprotekta sa kanyang anak. Tumindig si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Mali ka, Celeste. Ikaw ang hindi na makakakita ng sikat ng araw. Dahil ngayon, haharapin mo ang hustisya." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ramon. Agad siyang kumilos. Tinawagan niya si Attorney David Cruz, isang kilalang abogado na may malalim na dedikasyon sa mga kaso ng karapatan ng mga bata. Si Attorney Cruz, nakilala sa kanyang husay at integridad, ay agad na nakinig sa salaysay ni Ramon at sa mga ebidensyang inihanda. "Hindi ito magiging madali, Mr. Santiago," sabi ni Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay seryoso. "Ngunit mayroon tayong matibay na kaso. At ipinapangako ko, gagawin namin ang lahat para kay Liana." Sa sandaling iyon, alam ni Ramon na hindi na siya nag-iisa. Ang takot na minsan ay gumapos sa kanya, sa mga house staff, at lalo na kay Liana, ay pinalitan na ng pag-asa para sa katarungan. Ang pagkabunyag ng tunay na mukha ni Celeste at ang koleksyon ng mga ebidensya ni Manang Lourdes, isang patunay ng kanyang pambihirang tapang at walang pag-aalinlangang katapatan, ay hindi lamang nagpabago sa takbo ng kwento, kundi nagbigay din ng simula sa isang bagong laban. Isang laban para kay Liana at para sa lahat ng mga batang biktima ng pang-aabuso. Kabanata 4. Ang laban ng katarungan at ang pagbagsak. Ang korte ng Quezon City ay nagmistulang pugad ng mga pukyutan sa init ng araw na yon, hindi lamang dahil sa makapal na ulap ng usok at alikabok sa labas, kundi dahil sa pagdagsa ng media at publiko. Ang kaso ng Santiago laban kay Alcantara
ay mabilis na kumalat sa buong Pilipinas, isang iskandalo na kinasasangkutan ng isang kilalang real estate mogul, ng kanyang magandang asawa at ng isang inosenteng bata. Ang bawat pahayagan ay naglalaman ng ulo ng balita, ang bawat news channel ay may live coverage, at ang bawat social media feed ay puno ng mga haka-haka at paghuhusga. Sa loob ng courtroom, ang tensyon ay kasing kapal ng usok ng sigarilyo sa labas. Si Ramon, na nakaupo sa tabi ni Atty. David Cruz, ay naramdaman ang bigat ng bawat sulyap. Sa isang banda, alam niyang ginagawa niya ang tama. Sa kabilang banda, naramdaman niya ang matinding paghuhusga ng publiko sa kanyang pagiging bulag at abala sa trabaho. Ang kanyang puso ay nababalot ng pag-asa para kay Liana, ngunit may kasama ring matinding pagsisisi. Nakatayo siya ngayon, hindi bilang isang negosyante na naghahanap ng tubo, kundi bilang isang ama na naghahanap ng katarungan. Sa tapat nila, nakaupo si Celeste, suot ang isang mamahaling damit at nagpapakita ng isang mukhang kalmado at tila inosente, halos banal. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata, makikita ang bahagyang panginginig, isang senyales ng bagyong naghihintay. Sa tabi niya ay si Atty. Ramirez, isang kilalang abogado na may reputasyon sa pagtatanggol sa mga mayayaman at kilala sa kanyang agresibong estilo sa korte. Nagsimula ang paglilitis. Ang prosecution, sa pangunguna ni Atty. Cruz, ay naglabas ng isang nakakagimbal na larawan ng pang-aabuso. Ikinuwento niya ang kalagayan ni Liana nang matagpuan ang matinding malnutrition, dehydration at mga pasa. Ang batang ito, Your Honor, ay dumanas ng impyerno sa loob ng kanyang sariling tahanan sa kamay ng babaeng dapat ay nag-aalaga sa kanya. Ani Atty. Cruz, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang depensa sa pamamagitan ni Atty. Ramirez ay agad na sumalungat. Your Honor, ang mga paratang na ito ay walang basehan. Ang aking client, si Miss Alcantara, ay isang mapagmahal na ina na matagal nang naghihirap sa pag-aalaga sa isang bata na may malubhang mental health condition. Sinubukan niyang ipinta si Celeste bilang isang biktima, isang mapagpakasakit na stepmother na ginagawa ang lahat para sa isang batang may sakit sa pag-iisip. Ang unang mga araw ng paglilitis ay puno ng laban sa salita, ng pagtatangka ng depensa na sirain ang kredibilidad ng prosekusyon. Ngunit ang bawat pagtatangka ay tila nagpapahiwatig lamang ng kahinaan ng kanilang depensa. Dumating ang oras para sa pinakamahalagang saksi, ang biktima mismo. Ngunit dahil sa tindi ng trauma ni Liana at sa rekomendasyon ng mga child psychologist, hindi pinayagan si Liana na direktang tumistigo sa korte. Sa halip, si Dr. Elena Ramirez, isang iginagalang na child psychologist na nag-aalaga kay Liana, ang siyang umakyat sa witness stand. Si Dr. Elena Ramirez ay may banayad na tinig, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng bigat. Ang kondisyon ni Liana, Your Honor, sabi ni Dr. Ramirez, ay hindi lamang malnutrition o physical abuse. Siya ay dumanas ng matinding psychological trauma na nagdulot ng anxiety, fear, at isang matinding pakiramdam ng pagiging inabandona. Inilahad niya ang mga medical report at psychological evaluation na nagpapakita ng tindi ng paghihirap ni Liana. Sa mga session namin, patuloy ni Dr. Ramirez, hindi pa ganap na makapagkwento si Liana sa mga detalye ng pang-aabuso. Ngunit ang kanyang mga guhit, ang kanyang mga ginawa sa play therapy, at ang kanyang mga pahayag ay malinaw na nagpapahiwatig ng pagdurusa. Ipinakita ni Dr. Ramirez ang ilang guhit ni Liana, mga madilim na figura na may malaking bibig, isang batang nakakulong sa isang kahon, at isang silid na puno ng mga anino. May isang pagkakataon, sabi ni Dr. Ramirez, ang kanyang boses ay tila nagbabasa ng isang panalangin. Nang tanungin ko si Liana kung ano ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang karanasan. Ang sagot niya,
ang gutom po, at ang pag-iisa. Ayoko na po maramdaman ang lamig. Ang kanyang mga salita ay tila bumutas sa balat ng lahat ng naroroon. Narinig ang mahinang paghikbi mula sa mga tagapakinig. Si Ramon, na nakikinig sa bawat salita, ay naramdaman ng isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang kanyang sariling anak ay dumanas ng gutom at pag-iisa. Ang kanyang anak ay natatakot sa lamig. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya inalintana ang mga nakatingin. Ngunit ang pinaka-inaasahang saksi ay si Manang Lourdes. Ang matandang babae, suot ang kanyang simpleng damit at may matatag na tingin sa kanyang mga mata, ay umakyat sa witness stand. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng katahimikan sa courtroom. Lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Manang Lourdes, simula ni Attorney Cruz, maaari niyo bang sabihin sa korte ang inyong papel sa sambahayan ng Santiago? Ako po ang matagal ng kasambahay, Your Honor. Sabi ni Manang Lourdes, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako po ang nag-alaga kay Sir Ramon noong bata pa siya. At nang isilang si Liana, ako rin po ang nag-alaga sa kanya. Sinimulan ni Manang Lourdes ang kanyang testimonya, detalyado at walang takot. Ikinuwento niya ang mga pagkakataon na nakita niya si Celeste na nagpapahirap kay Liana, ang pagkakakulong sa bata, sa madilim na silid, ang pagkakait ng pagkain, ang mga salitang puno ng galit. Narinig ko po ang mga iyak ni Liana, Your Honor, gabi-gabi po. Ngunit natatakot po ako. Pinagbantaan po ako ni Ma'am Celeste na si Santihin, o mas masama pa, baka saktan din po ako. Pero mas masakit po na makita ang batang walang kalaban-laban. Sa bawat detalye, ang mukha ni Celeste ay lalong nagiging matigas. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay nang ipresenta ni Atty. Cruz ang mga ebidensya na maingat na itinago ni Manang Lourdes. Una ay ang journal ni Maria. Binasa ni Atty. Cruz ang mga sipi ng pagmamahal ni Maria para kay Liana. At pagkatapos ay ang mga huling entry na nagpapahayag ng pag-aalala at hinala kay Celeste. Ang mga salita ni Maria, kahit matagal nang namayapa, ay tila bumuhay sa kanyang presensya sa courtroom. Nagbigay diin sa pagtataksil na ginawa ni Celeste. Sumunod ay ang mga pekeng medical certificates at psychological evaluations. Ipinakita ni Atty. Cruz kung paano ginamit ang mga dokumentong ito upang ipakitang si Liana ay mentally incompetent. Isang malinaw na pagtatangka upang agawin ang kanyang mana. Ito po ay isang kalkuladong plano, Your Honor. Sabi ni Atty. Cruz, hindi lamang pagpapahirap, kundi pati na rin ang pagtatangka na sirain ang buhay ng bata para sa pera. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang video. Habang pinapatugtog ang video ni Manang Lourdes sa malaking screen ng courtroom, nagsimula ang kaguluhan. Narinig ang sigaw ni Celeste na, "Wala kang silbi, palamunin ka," habang binabato ang laruan kay Liana. Ang clip kung saan pinapanood ni Celeste si Liana na kumakain ng natirang kanin sa sahig ay nagdulot ng pagbulong at pag-iyak sa mga tagapakinig. At nang makita ang malakas na sampal sa mukha ni Liana, isang collective gasp ang narinig sa buong courtroom. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-take down ng notes nang mabilis. Ang mga flash ng kamera ay umilaw sa labas ng courtroom at ang publiko ay puno ng galit. Hindi na makapagpigil si Celeste. "Niloloko lang kayo. Edited yan. Gawa-gawa lang ni Manang Lourdes." Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng galit. Nakaturo kay Manang Lourdes. Ngunit si Manang Lourdes ay nanatiling matatag. "Totoo po ang lahat, Your Honor. Saksi po ako. Masakit po sa akin ang lahat ng nangyari, ngunit kailangan po ni Liana ng katarungan." Sinubukan ni Atty. Ramirez na sirain ang testimonya ni Manang Lourdes. "Manang, hindi ba't kayo ay may galit kay Miss Alcantara? Hindi ba't matagal na kayong gustong maging parang ina ni Liana? Hindi ba't ito ay isang paraan ninyo para saktan ang aking client?" "Hindi po," sagot ni Manang Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. "Ang tanging gusto ko po ay maprotektahan si Liana.
at ang katotohanan po ang siyang magpoprotekta sa kanya. Ang mga salaysay ng mga house staff, si Aling Nena, Kuya Ben at Mang Pedring, ay nagsilbing kumpirmasyon sa mga sinabi ni Manang Lourdes at sa mga ebidensya. Bawat isa ay may kwento ng pagpapahirap, ng gutom, ng takot. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, ang pader na ginawa ni Celeste ay unti-unting gumuho. Ang kanyang peking ngiti ay naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng galit at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang hininga ay bumibigat. Ang mga ebidensya ay napakarami, napakalinaw, walang makakatakas. Sa huling araw ng paglilitis, habang nagtatalo ang mga abogado, si Celeste ay biglang tumayo. Hindi niyo maintindihan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang sinasapian. Si Liana ang may problema. Palagi siyang umiiyak. Ayaw ko sa kanya. Kinuha niya ang lahat ng atensyon ni Ramon. Hindi siya karapat-dapat sa mana. Siya dapat ang mamatay. Ang buong courtroom ay nabigla. Ang mga salita ni Celeste ay tila isang malamig na hampas sa mukha ng katarungan. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at kasamaan. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng nabuking. Ang halimaw sa loob niya ay tuluyan ng lumabas. Walang pagpipigil, walang pagtatago. Ang hukom ay agad na nag-utos na patahimikin si Celeste. Ngunit huli na, ang katotohanan ay lumabas na, ang katarungan ay malinaw na ngayon. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, binasa ang desisyon ng hurado. Sa kaso ng People of the Philippines laban kay Celeste Alcantara, matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, nahatulan ng akusado ng pagkakasala sa kasong child abuse at fraud. Ang courtroom ay napuno ng bulungan, ng mga hikbi at ng pag-iling. Si Celeste ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkatalo. Walang pagsisisi, walang pag-aalala, puro pagkamuhi. Si Celeste Alcantara ay sinentensyahan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Ang hatol ay hindi lamang isang legal na desisyon, ito ay isang moral na paghatol, isang pagtanggi sa kanyang kasamaan, at isang pagpapatunay sa kanyang pagbagsak. Ang desisyon ay agad na kumalat sa buong bansa. Ang publiko ay nagbunyi sa katarungan para kay Liana at nagalit kay Celeste. Ngunit kasama rin ang paghahanap ng katarungan ang pagtingin sa pagkukulang ni Ramon, ang kanyang pagiging abala, ang kanyang pagiging bulag sa paghihirap ng kanyang anak ay naging punto ng diskusyon. Ngunit si Ramon ay hindi na nakikinig sa mga ingay sa labas. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, kalungkutan para sa mga nawawalang taon, galit sa kanyang sariling kapabayaan, at isang matinding pagmamahal para kay Liana. Ang kanyang paglalakbay sa korte ay hindi lamang upang makamit ang katarungan para sa kanyang anak, kundi upang harapin din ang kanyang sariling mga pagkakamali. Ang kanyang corporate empire ay walang kabuluhan kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang sariling dugo. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagpirma ng mga milyong-milyong deal, ay ngayon ay nanginginig sa pagnanais na yakapin ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong Ramon ang isinilang. Isang Ramon na handang magbayad sa kanyang mga pagkukulang. Isang Ramon na handang ialay ang kanyang buhay sa kanyang anak. Ang laban sa korte ay tapos na, ngunit ang pinakamalaking laban, ang pagpapagaling ng puso ni Liana at ang paghahanap ng kanyang sariling pagtubos, ay nagsisimula pa lamang. Ang pagbagsak ni Celeste ay simula lamang ng pagbangon ng isang ama at anak at ng isang bagong pag-asa. Kabanata 5. Ang paghilom at ang pagtubos. Ang ingay ng courtroom, ang mga flash ng kamera, at ang mga sigaw ng pagkamuhi ay tila isang malaking alon na unti-unting humupa. Iniiwan si Ramon sa isang bagong katahimikan.
Ngunit ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay puno ng mga bulong ng pagsisisi, ng mga tinig ng nakaraan, at ng pangako na kailangan niyang tuparin. Si Celeste ay nasa likod ng mga rehas, ngunit ang kanyang multo ay tila nanatili sa kanilang tahanan na nagpapaalala sa lahat ng sakit na dinanas ni Liana. Pagkatapos ng paglilitis, isang napakalaking pagbabago ang naganap kay Ramon. Ang dating corporate titan na may schedule na puno ng meetings at mga flight ay biglang nawala. Ang kanyang mga board meeting ay ipinasa niya sa kanyang pinagkakatiwalaang executive at ang kanyang mga business trip ay tuluyan niyang tinigilan. Tanging ang mga operasyon na kinakailangan upang mapanatili ang kanyang mga ari-arian ang kanyang pinanatili. Lahat ng iba ay tinalikuran niya. Ang kanyang bagong tanggapan ay hindi na ang malaking office sa skyscraper sa Makati, kundi ang silid-tulugan ni Liana sa mansyon. At ang kanyang bagong trabaho ay ang pagiging isang ama. Ngunit ang pagiging ama ay hindi madali, lalo na sa isang batang dumanas ng matinding trauma. Si Liana ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan. Ang paggaling niya ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mabagal, masakit, at matiyagang paglalakbay. Araw-araw, sinasamahan ni Ramon si Liana sa kanyang mga therapy session kay Dr. Elena Ramirez. Sa simula, si Liana ay halos hindi nagsasalita. Tanging mga panginginig lamang ang kanyang reaksyon. Ngunit si Ramon ay matiyaga. Umupo siya sa labas ng silid, naghihintay, nagbabasa ng libro tungkol sa child psychology at trauma. Natutunan niya ang mga bagong paraan upang makipag-ugnayan sa kanyang anak, upang maging isang matatag na presensya sa gitna ng kaguluhan ng isip ni Liana. Sa mansyon, ang dating malaking bahay ay unti-unting nagbago. Hindi na ito isang museo, kundi isang tunay na tahanan. Ang silid kung saan natagpuan si Liana ay ginawang isang playroom, puno ng mga laruan, mga kulay na pintura at mga libro. Ang madilim na mga kurtina ay inalis at ang sikat ng araw ay malayang dumaloy. Ngunit ang paglilinis ay hindi lamang sa pisikal na espasyo. Ito ay isang paglilinis din ng espiritu. Nagsimulang maglaan ng oras si Ramon para sa mga bagay na hindi niya kailanman inisip na gagawin niya. Natuto siyang magluto. Sa tulong ni Manang Lourdes, sinimulan niyang alamin ang mga paboritong pagkain ni Liana, ang mga lutuing Pilipino na matagal nang hindi natitikman ng bata. Ang kanyang unang adobo ay medyo maalat at ang kanyang sinigang ay kulang sa asim, ngunit bawat pagtatangka ay puno ng pagmamahal. At sa bawat bagong lutuin, makikita ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Liana. Isang kislap ng interes, isang bahagyang ngiti na agad nawawala. "Anak, gusto mo ba ng pansit canton?" Tanong ni Ramon isang hapon habang niluluto niya ito sa kusina. Sumulyap si Liana sa kanya. Pagkatapos ay tumango ng bahagya. Ang munting pagtango na yon ay tila isang malaking tagumpay para kay Ramon. Araw-araw, binabasahan ni Ramon si Liana ng mga kwento. Mga kwento tungkol sa mga prinsesa at bayani. Mga kwento tungkol sa pag-asa at pag-ibig. Nagpipinta sila ng magkasama. Si Ramon ay sumusubok na gumawa ng mga bulaklak at ulap. Habang si Liana naman ay patuloy sa pagguhit ng mga madilim na figura at mga silid na walang bintana. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, unti-unting nagbago ang mga guhit ni Liana. Ang mga linya ay nagiging mas malambot. Ang mga kulay ay nagiging mas maliwanag. Isang araw, sa halip na madilim na silid, gumuhit si Liana ng isang maliit na bahay na may dalawang figura sa labas, magkahawak kamay. Hindi niya pa rin ginamit ang mga kulay, tanging lapis lamang, ngunit ito ay isang simula. Si Manang Lourdes, ang matapat na kasambahay, ay naging isang mahalagang bahagi ng paggaling ni Liana. Para kay Liana, si Manang Lourdes ay hindi lamang isang katulong. Siya ay isang ina, isang lola, isang matatag na haligi
ng pagmamahal at ginhawa. Sa bawat gabi, si Manang Lourdes ang nagkukuwento kay Liana ng mga alamat ng Pilipino, mga kwento tungkol sa mga diwata at mga bayani, habang mahigpit na nakayakap ang bata sa kanyang braso. Ang init ng kanyang yakap, ang lambing ng kanyang tinig ay nagdala ng kapayapaan sa puso ni Liana. "Manang, salamat," mahinang sabi ni Ramon isang gabi, habang nakatanaw sila kay Liana na mahimbing nang natutulog. Ngumiti si Manang Lourdes. "Ginagawa ko lang po ang tama, Sir Ramon. Mahal na mahal ko po ang batang ito. Siya na lang po ang natitirang alaala ni Ma'am Maria." Ang mansyon, na dating simbolo ng kapangyarihan at pag-iisa, ay ngayon ay naging isang kanlungan. Ang mga silid na dati walang buhay ay napuno na ng halakhak, ng mga bulong at ng tunog ng buhay. Ang pagbabago ni Ramon ay hindi lamang sa kanyang mga gawain. Ito ay sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang yaman ay tila walang kabuluhan kung hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sariling anak. Ngunit ngayon, ang kanyang yaman ay nagkaroon ng bagong layunin. Isang hapon, matapos ang isa sa mga therapy session ni Liana, naisip ni Ramon ang libu-libong bata sa Pilipinas na marahil ay dumaranas ng katulad na bangungot na naranasan ni Liana. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang kanyang pagtubos ay hindi lamang para kay Liana. Ito ay dapat na maging para sa lahat ng mga bata na walang boses, na walang kalaban-laban. Dahil dito, itinatag ni Ramon ang Liwanag ng Pag-asa. Ilaw ng Pag-asa Foundation. Ang layunin ng pundasyon ay magbigay ng ligtas na kanlungan, psychological support, legal na tulong, at edukasyon para sa mga batang biktima ng pang-aabuso sa buong Pilipinas. Ginawa niyang misyon sa buhay ang pagprotekta sa mga bata. Gumamit siya ng bahagi ng kanyang yaman at ang kanyang mga koneksyon upang makipagtulungan sa mga lokal na organisasyon, mga child psychologist at mga social worker. Ang kanyang pangalan, na minsan ay nauugnay sa mga corporate deal at yaman, ay ngayon ay kinakatawan ang pag-asa at pagbabago. Ang Liwanag ng Pag-asa ay hindi lamang isang pundasyon. Ito ay ang pagsasakatawan ng pagtubos ni Ramon. Sa bawat batang natutulungan nila, sa bawat ngiti na kanilang naibabalik, tila naghilom din ang bahagi ng puso ni Ramon. Isang araw, habang nagpipinta sila ni Liana sa kanilang playroom, may isang kaganapan na nagpabago sa lahat. Nagpipinta si Liana ng isang malaking araw na may mga sinag na umaabot sa buong canvas. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng kulay dilaw, isang kulay ng pag-asa. "Daddy," mahinang sabi ni Liana, ang kanyang boses ay tila isang kanta na matagal nang nawala. "Ang ganda, Daddy." Nagulat si Ramon. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Liana na Daddy sa matagal na panahon at sa isang tinig na walang takot o lungkot. At ang kanyang mga mata, mayroong kislap, mayroong buhay. Tumingin si Ramon sa guhit ni Liana pagkatapos ay sa mukha ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, nakita niya ito, isang tunay na ngiti. Hindi isang ngiting pilit, hindi isang ngiting nagkukubli ng sakit, kundi isang ngiti na puno ng kapayapaan at kaligayahan. Isang ngiti na nagpapahiwatig na ang liwanag ay bumalik na sa buhay ni Liana. Hindi na napigilan ni Ramon ang kanyang sarili. Lumuhod siya at mahigpit na niyakap si Liana. Naramdaman niya ang maliit na katawan ng kanyang anak na sumasabay sa kanyang yakap, hindi na nanginig, kundi mahigpit na gumanti. Ang init ng yakap na yon ay tumagos sa kanyang puso, nagdala ng kapayapaan na matagal nang hinahanap. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng saya at pasasalamat. "Mahal kita, anak," bulong ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mahal na mahal kita." At sa yakap na yon, sa tunay na ngiti ni Liana, alam ni Ramon na nagsisimula na ang kanilang bagong kabanata. Ang paggaling ni Liana ay isang mahabang proseso, ngunit ang unang hakbang ay nagawa na.
Ang lumang Ramon ay patay na. Ang bagong Ramon, ang ama na puno ng pagmamahal at pagtubos, ay isinilang na kasama ang kanyang munting anak sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Kabanataas, bagong bukang liwayway at pamana ng pag-ibig. Mga taon ang lumipas, tila isang malumanay na simoy ng hangin na nagdadala ng pagbabago, nagbibigay buhay sa bawat sulok ng mansyon ng mga Santiago. Ang malaking bahay sa Alabang, na dating saksi sa kadiliman at paghihirap, ay ngayoy bumulaga sa liwanag ng pag-asa, puno ng init, tawanan, at pagmamahal. Ang mga pader nito ay hindi na nagtatago ng mga lihim, kundi nagpapamalas ng mga kwento ng paghilom. Si Liana, ang munting ibon na dati nakakulong sa sarili niyang tahanan, ay ngayoy isang binibining matikas at matalino. Halos 18 anyos na. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot at pagkalito, ay ngayoy nagliliyab sa talino, pag-asa, at walang katapusang pag-unawa. Malaki na siya, hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa kanyang kaluluwa, na tila isang bukas na aklat na puno ng pag-asa. Ang mga pilat ng nakaraan ay nanatili pa rin. Hindi man nakikita ng lahat, ngunit nararamdaman niya sa kanyang kalooban, tila mga tanda ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang mga pilat na yon ay hindi nagpapakilala sa kanya. Sa halip, nagsilbi itong paalala sa kanyang tibay, sa kanyang kakayahang bumangon, at sa kanyang pambihirang lakas ng loob. Nagpakita siya ng kahusayan sa kanyang pag-aaral, na naging isa sa mga pinakamahusay sa kanyang klase, na laging nangunguna sa mga talumpati at sa mga proyekto. Sa kanyang paglaki, nakahanap siya ng mga tunay na kaibigan, mga kasama na nagmamahal at tumatanggap sa kanya kung sino siya, na handang makinig sa kanyang mga kwento at kasama niyang mangarap. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa kanya ay ang kanyang pagkahilig sa sining, lalo na sa pagpipinta. Ang mga dilim na guhit na dating nagpapahayag ng kanyang sakit at takot ay ngayoy napalitan ng mga maliliwanag na kulay at masalimuot na disenyo, na tila bawat brush stroke ay naglalabas ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga karanasan ay naging inspirasyon. Ang kanyang pinagdaanan ay naging canvas ng kanyang kaluluwa, kung saan isinasalaysay niya ang mga kwento ng paghilom, ng pagbangon, at ng paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa bawat obra, makikita ang pagbabago mula sa sakit tungo sa pag-asa, mula sa takot tungo sa kagandahan. Si Ramon Santiago, ang ama na minsay bulag sa kanyang kapaligiran dahil sa kanyang pagiging abala, ay nagbago ng husto. Siya ay naging isang huwarang ama, isang haligi ng lakas at pagmamahal, na laging naroon para kay Liana sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang kanyang mga negosyo ay pinapatakbo na ng kanyang pinagkakatiwalaang pangkat, na nagpapahintulot sa kanya na ganap na italaga ang kanyang sarili sa kanyang bagong misyon, ang pagiging isang walang pagod na tagapagtanggol ng karapatan ng mga bata. Ang kanyang dating imahe bilang isang corporate titan ay ngayoy napalitan ng isang advocate na may puso, na laging handang lumaban para sa mga mahihina. Ang liwanag ng pag-asa, foundation na itinatag niya, ay lumago ng malaki, na tila isang malaking punong nagbibigay lilim at bunga sa libu-libong bata. Mula sa pagiging isang maliit na inisyatibo, ito ay naging isang malaking organisasyon na may malawak na impluensya, na nagligtas at nagpabago sa buhay ng libu-libong bata sa buong Pilipinas. Ang mga sentro ng liwanag ng pag-asa ay naging kanlungan para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, nagbibigay ng pagkain, tirahan, therapy, at edukasyon. Regular na ibinabahagi ni Ramon ang kanyang kwento, hindi man niya direktang binabanggit ang pangalan ni Liana o ang mga detalye ng kanilang pamilya. Ngunit sapat na upang magbigay ng inspirasyon at magpataas ng kamalayan sa publiko, na nagpapakita na ang pagbabago ay posible. Ang kanyang boses, na dating ginagamit sa mga boardroom upang magbuo ng yaman,
ay ngayoy ginagamit upang ipagtanggol ang mga walang boses. Ang kanyang mga kamay, na dating abala sa paggawa ng yaman, ay ngayoy abala sa pagtulong sa kapwa. Ang kanyang pagtubos ay hindi lamang isang personal na paglalakbay. Ito ay isang pampublikong pangako, isang legacy ng pag-asa na nagmumula sa sakit. Si Manang Lourdes, ang babaeng may matatag na puso at walang hanggang katapatan, ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng pamilya. Nakita niya ang bawat pagbabago, ang bawat paghilom, ang bawat pagbangon. Para kay Liana, si Manang Lourdes ay hindi lamang isang katulong o tagapag-alaga, kundi isang lola, isang matalik na kaibigan at isang tagapag-alaga ng kanyang mga alaala at ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot na nagbibigay ng ginhawa at katiyakan sa bawat araw. Siya ang tahimik na bayani, ang puso ng tahanan, na saksi sa lahat ng kapaitan at sa lahat ng kagandahan na dumating. Ang kanyang mga mata, na minsay punong-puno ng pag-aalala para kay Liana, ay ngayoy puno ng pagmamalaki at saya. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na rin si Liana ng liwanag ng pag-asa. Gamit ang kanyang talento sa sining, nagtuturo siya ng art therapy sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Sa pamamagitan ng kanyang mga guhit at ng kanyang paggabay, tinutulungan niya ang mga bata na ipahayag ang kanilang mga damdamin, na maipinta ang kanilang mga takot, at unti-unting makita ang liwanag sa kanilang sariling mundo. Ang kanyang pagiging biktima ay naging lakas, at ang kanyang tinig, na matagal nang nawala, ay ngayoy nagbibigay ng pag-asa sa iba, na nagpapakita na ang sakit ay hindi kailangang maging wakas. Siya ang buhay na inspirasyon, ang patunay na ang sakit ay maaring maging simula ng isang magandang paglalakbay. Sa likod ng malamig na pader ng kulungan, nanatili si Celeste Alcantara, nagbabayad ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala, isang paalala na ang katarungan, sa huli, ay nagwawagi. Ang kanyang buhay, na dating puno ng kasakiman at kasamaan, ay ngayoy puno ng pagsisisi, bagaman huli na ang lahat. Ang kanyang kapalaran ay isang malungkot na paalala sa kapangyarihan ng pagpili at sa di maiwasang kahihinatnan ng mga maling desisyon. Isang hapon, habang papalubog ang araw sa makulay na abot-tanaw ng Manila Bay, tahimik na nakaupo si Ramon at Liana sa balkonahe ng kanilang mansyon. Ang hangin ay sariwa, at ang langit ay pininturahan ng mga kulay kahel, lila at pula, na tila isang obra maestra ng kalikasan. Si Liana, na ngayoy isang dalaga na may sariling pananaw at pangarap, ay sumandal sa balikat ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig sa takot, ay ngayoy matatag at puno ng pag-asa. Daddy, mahinang sabi ni Liana, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal na matagal niyang pinangarap. Naaalala mo pa ba noong una kong gumuhit ng bahay at tanging lapis lang ang ginamit ko? Ngumiti si Ramon, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga alon ng dagat, na tila kumikinang sa sinag ng araw. Oo, anak, naaalala ko. At ngayon, ang mga bahay na ginuguhit mo ay puno na ng kulay, puno na ng buhay, tulad ng iyong mga mata. Oo, Daddy, sagot ni Liana. Tulad ng buhay natin, naging madilim, pero nakahanap tayo ng liwanag. Hindi man madali, pero narito tayo ngayon. Huminto siya sandali, pagkatapos ay muling nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at taos-pusong pagmamahal. Salamat, Daddy. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Salamat sa lahat ng pagmamahal, pag-intindi, at pagpapatawad. Hindi ko na po kailanman mararamdaman ang lamig at takot. Mahigpit na niyakap ni Ramon ang kanyang anak, na tila ang yakap na yon ay bumubuo sa lahat ng nawalang taon. Ikaw ang aking liwanag, Liana. Ikaw ang nagpabago sa akin. Pinatawad mo ako sa aking mga pagkukulang at iyan ang pinakamalaking regalo. Ngumiti si Liana. Isang tunay at maligayang ngiti na suminag sa kanyang mukha.
Matagal ko na pong napatawad ang lahat, Daddy. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan at salamat sa iyo, Daddy. Puno ng pag-asa ang kinabukasan na ating hinaharap. Ang dalawang figura ay nanatili sa kanilang lugar. Pinagmamasdan ang huling sikat ng araw na lumubog sa abot tanaw, na tila nagpaalam sa nakaraan at nagbigay pugay sa bagong bukas. Isang bagong araw ang sisikat bukas, at kasama nito ang isang bagong simula, isang buhay na puno ng pag-ibig, paghilom, at isang di mabubura na pamana ng pag-asa. Si Liana, na lumampas sa kanyang mga pinagdaanan, ay hindi lamang isang nakaligtas. Siya ay isang liwanag, isang patunay sa kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ama at sa kakayahan ng isang tao na bumangon mula sa abo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng sakit, kundi kwento ng walang hanggang pag-asa.